ano ngayon sa buong mundo, yung nangyayari sa Amerika na nire-reach out niya yung gobyerno, kanyang bansa, mga university, at siya ay binarin. No? So, yan. So, parang naalala ko tuloy yung nangyari kay Jesus. Parang pinapanood ko si Jesus. Dumugo siya, namatay siya. Napanood ko kasi, bagamat may nagsabi na huwag niyo nang panoorin. Talagang brutal ang pagkakapatay ko. Talagang mga video sa gilid, sa harap. No? Panahon na mga agad, sinusulat lang nila. Pero ngayon kasi video na eh. Nakita sa gilid, may nagbibideo sa gilid, may video sa harap. No? Kaya, ayan. Talagang naalala ko si Jesus. Paano po siya sinaktan. Talagang magalang naman siya sumagot. Talagang, gentle naman siya, pero talagang pinatay pa rin siya. Amen. Labanan yung mga, kung ano pong nilalagay sa gobyerno. Yung mga abortion, yung mga tungkol sa, sa gender, kung ikaw ba ay lalaki, babae, o kung ano man. So, marami siyang mga tungkol sa pag-persecute sa mga Kristyano, sa mga Amerikano, pagsumpa sa kanila, sa Amerika, yung mga sinasabing death to America, mga ganun, pagsumpa sa kanila, ilaan niya, marami pang mga bagay na yung mga pero siya pinatay. So, ganun din ang ginawa natin Panginoon, no? Dinala rin niya ang katotohanan. At yun, pinako siya sa krus. At maging ang tao ito na binaril noong September 10, puro rin siya Bible. Bible lang inaano niya. Bible lang sinasabi niya sa mga tao. Dinadala niya sa Bible. No? Masyado kasi siyang effective kaya sa pinatay. Alam niyo mga kapatid, hindi ka papatayin kung hindi ka effective. Si Jesus effective. Pinatay siya. Wala niya atang effective pa kay Jesus. Siya pinatay. Brutal. Talagang sinabi siguro ng Diablo, pagsisisihan mong ikaw ay napahirapan namin. Dahil napakahirap ng gagawin namin sa iyo. Hindi siya kagad sa pinatay eh. Nilati ko siya, dinuraan, sinampal, binatukan, dinubaran. Parang sinabi ng Diablo, pahihirapan ka namin, hindi ka kagad namin papatayin. Pero nakita natin dito noong September 10, nakapatay siya. Talaga, meron din siyang paghihirap sa loob niya kasi binabantaan din siya. Sino ba namang masaya sa banta? No, sino ba okay ito, binabantaan ako. Wala namang ganon. Meron din siyang nasa puso niya. Pero talagang tuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa siya. Kasi talagang binaril na pinatay niya. So mga kapatid, talagang naalala ko si Jesus. Sabi nga kung nagawa nila to sa akin, mas gagawin nila to sa inyo. Yung ginawa nila sa mga naunang propeta, naunang mga preacher, gagawin nila sa inyo. So tuloy-tuloy lang yun. Isa lang kainat na. Papunta tayo sa krus, susundan natin si Jesus. Amen? At marami pang susunod sa kanyang yapak. Yung kanyang mga natuto sa kanya. Yung mga taong nagpasalamat sa kanya. Mga taong naabot niya. Magigising ka ng mga damdamin at sila mamubuksan ka lang mata. Sabihin na, gaya na kay Jesus, tunay anak siya ng Diyos. Amen? Ang anak ng Diyos pinapatay, hindi pumapatay. Amen? Kasi sabihin nilang anak kami ng Diyos, kaya lang sila napatay. Amen?
At ang Diyos, wala siyang anak na pumapatay. Pero mga anak na pinapatay. Amen? Hindi nananakit, sinasaktan. Yan ang anak ng Diyos. Ang religion, sinasabi nila anak sila ng Diyos. Pero sila nananakit, sila pumapatay, sila masama ang epekto nila sa mga tao. Pero hindi yung gawain ng mga anak ng Diyos. Amen? Sabi nga ni Jesus kay kagaya ng inyong mga ng diablo, inyong ama na sinungaling sapagkat mula simula pa, iba't Adan, binabanggit niya doon, iba't Adan, siya ay nagsinungaling. Amen. Ang mundong ito ay nabuhay sa kasinungalingan. They live in a lie. Nabubuhay sa kasinungalingan. Sinasabi nilang anak sila ng Diyos, pero hindi naman. Sila ay nagsisinungaling. Sila ay nananakit. Walang anak ng Diyos na nananakit. Pumapatay. Amen? Ang anak ng Diyos yung sinasaktan, pinapatay. Amen? So religion lang yun. Yung pagsisinungaling. Anak kami ng Diyos. Pero hindi yun gawain ng Diyos. Hindi yun gawain ng anak ng Diyos. Ang manakit at pumatay. Ang magsinungaling. Amen? Si Jesus sinaktan. Hindi sinanakit. Sabi nga ng mga Muslim, nasa Middle East, sabi nila, mabuting tao si Jesus. Kaya naglipatan sila kay Jesus. Naging Kristiyano sila. Kasi si Jesus daw mabuting tao. Hindi siya pumatay, siya pinatay. Na may revival sa mga bansang Muslim. Dumadami lang sila kasi ang dami kasi nila sa pamilya nila. Yung isang lalaki, maraming asawa. So, sa pagnanak ng anak, dumadami sila sa panganak. Pero yung sa evangelism, sa pag-abot sa mga tao, mas mabilis ang Kristiyano. Amen? Kasi, ang mga Kristiyano, ang mga anak ng Diyos, pinapatay. Hindi sila pumapatay. Amen? So, kanina, mayroon ako na testimony. Muslim din to. Sabi niya, ang anak ko may sakit. Ilang taon nang binabangon. Sabi niya. At sabi ng kausap niya, punta ka sa church, pagpe-pray na. Sabi, magpe-pray ka. May kilala kami magpe-pray ka naman dyan. Pumunta siya, hindi niya alam yung church, hindi niya alam yung prayer, pumunta siya dun. Kasama pamilya niya. Tapos, yun na. Pinag-pray. Pray daw. Nagkakantahan pa, ganyan. Tapos pinag-pray. Yun na. Ipagpe-pray ka namin. Pagpe-pray namin ang anak mo. Pinag-pray yung anak. At yung anak ay bumangon. Sabi ng gumising anak. Kumatos Sabi ng anak, anong nangyari dito? Sabi, gumising ka na. Kamusta ka na? Okay na ako. Nakakatayo na yung anak. Sabi niya. Tapos, dun sa bansa nila, binabantaan siya. Papatayin daw siya. Tapos, sabi niya, isang araw, may sakit naman yung dalawa niyang anak. Hindi man rin makabangon, may sakit. Sabi ng asawa niya, pag-pray natin, gawain natin mga Kristiyano, pinagpe-pray yung mga tao. Sabi ng asawa niya, Jesus, tulungan mo naman kami. Pagalingin mo naman dalawang anak, wala kaming pera, pambili ng mga gamot nila. Tapos nakita ng asawa niya, si Jesus daw, pumunta, pinapungan daw ng kamay yung mga anak niya. Tapos, nagbangunan daw yung mga anak niya. Gumaling daw, tuwan-tuwa yung lalaki. Tuwan-tuwa yung babae ng mga asawa. Amen? So yan. Yan yung kaninang testimony. Na talagang, hindi nga mabilis doon pagdami kasi asawa isa lang Sila, mabilis ang pagdami sa panganak. Dami kasi asawa, 2, 3, 4. Doon sila bilis dumadami. Kasi,
Pag nanganak, 4 kagad. No? Parang nagkaroon ng kambal-kambal na. Samantalang Kristiyano, pag nanganak, isa pa lang. Amen? Pero sa pagdating sa ganyan, sa pag-abot, mas mabilis umabot ang sa Kristiyano. Amen. So mga kapatid, napasin mo natin yung mga sinasaktan, mga nagsasakripisyo, pinapatay. Amen. Mga kapatid, kung hindi po natin itatanim yung buto, hindi po siya tutubo at dadami. Amen. Ang ibig sabihin dito, kailangan mo mag-alay ng buhay. Kailangan mo mag-alay ng buhay. Alam mo yung buhay mo. Kailangan sundan mo yung Jesus. Sundan mo siya sa krus. Buhatin yung krus. Sundan natin si Jesus. Kung hindi, yung inaangad nating worldwide harvest na 200 years o 100 years, kasi kalahati na lang yung mundo eh. So, tatayan na sa kakayanan ng Espiritu Santo, 100 years na lang. Maabot na yung kalahati pa, para buong mundo na. Pero kung hindi po natin itatanim yung buto, mag-aalay ng buhay, kaya tayo mamatay, hindi po yan mangyayari. Walang harvest. Walang revival sa buong mundo. Amen? Na maabot lahat. Kasi hindi naman natin inilalaglag yung buto sa lupa o mamatay o mag-alay ng buhay. Amen? Kaya tayo magkasakit, kaya tayo walang pera, kaya tayo namatay. Gawin natin yun. Sabi ni Pablo, naranasan kong managana. Naranasan kong mga ilangan. No? Hindi tayo sa puro ako lang, ang taong hindi mabot sa pangangailangan. Lagi ako nananagana. Walang ganun. Amen? Kahit si Jesus. Sa krus, si Jesus ay naging mahirap para tayo yumaman. Sa krus, siya ay nasaktan para tayo gumaling sa ating karamdaman. Siya ay namatay para tayo mabuhay. Yan. So, kailangan mag-alay ng buhay. Yung mga sumusunod sa Kanya. Para ang lahat ng tao sa buong mundo makakilala maging Kristiyano. Nasabi, pakainin yung tupa at yung maliliit na tupa para pag tayo nawala na sa mundo ito, yung mga maliliit na tupa na pinakain natin, sila ang papalit sa atin. Amen? Sila yung magtuturo dito, sila yung aabot sa mga gobyerno, sila aabot sa Middle East, sa mga bansang yan, sa mga kaharian yan, sa Europe, sa lahat. Yung maliliit na tupa natin pinalalagay, pinagtsatsagaan. Inaalalayan, hindi sila ganun kabilis. Inaalalayan natin sila. Hindi sila ganun kabilis maglakad. Hindi ganun kabilis kumain. O sanay na sa mga ginagawa nila. Kundi isang araw, lalago pa lang sila. Palalaguin sila. Amen? Sila bumabangon. Nagsisimula pa lang magliwanag yung mga maliliit na tupa na yan. Amen? Hindi natin kayong sabihin, ikaw, hindi ka na magbabago, lagi ka na lang ganyan. Ganyan ka na talaga. Hindi ganun, kasi tupa yung maliit yan. Paglaki niyan, sanay na yan. Hindi niya magkakamali. Paglaki niyan, mabilis niya magagawa yung kanyang ginagawa, hindi kaya dati mabagal. Paglaki niyan, kagaya mo na yan. Kung ikaw tupa na rin siya. Kung gano'n ka kumilos, maggumawa, mapiperfect mo, perfect na rin yan. Kuwang-kuwa na niya. Kasi siya ay maliit na tupa no, lumaki na. Lumalaki na. Amen. Hindi natin pwede sabihin, ganyan na, hindi ka na magbabago. Hindi po. Maliit pa lang kasi siya. Dati rin po tayo mga tupa na maliit. Nagsilakihan lang din tayo. Amen? Dati lang din tayo. Dati rin lang ako dyan sa buwan.
nakikinig. Amen? So yung mga maliit na tupa na yan, na dati nasa mga upuan lang, sila na bukas, sa mga darating na panahon, sila naman tatayo rito. Gagawin yung ating mga ginawa. Pag tayo na wala na. Amen? So kailangan mag-alay ng buhay. At yung mga maliit na tupa na yan ang papalit sa atin. Amen? May mga religion sabi nila, sige, sa inyo na yung malalaki, alay ng maliliit. Yun ang maling-mali tayo. Sila nagtayo ng mga eskwelahan. Mga religion nagtayo ng mga eskwelahan sa mga bata. Kasi maling-mali tayo. Sila alam nila yung mahal, mag-alaga ng maliliit na tupa. Amen? Dapat alagaan mo yung maliliit. Yan. Diyan tayo nagkamali. Diyan tayo nagkukulang sa maliliit. Kaya nga itong sa Amerika, inaabot niya yung mga high school, inaabot yung mga university, at sinabong na baril. Kasi kailangan mahalin mo yung maliliit na tupa. Sila yung susunod na papalit sa'yo. O ngayon, nabaril ka na, wala ka na. Yung mga naabot mong maliliit na napalaki mo, sila na papalit sa'yo. Amen? Yan, kasi mahal mo yung maliliit. Amen? Sila yung papalit. Pag tayo nawala na rito. Bawa tayo na baril, o tayo wala na. Na-persecute na tayo. Iba dyan, papakulong. Iba dyan, mapatayin, sunugin ang buhay. Ayan, di papalit na. Amen? Buto ng pagpaparami. Amen? Kasi pararamihin yun. Hindi sila buto na kinakain. Bawa, palay, gagawin bigas, kakainin. Hindi. Sila ay mga martir. Sila ay mga magsasakripisyo. Sila ay mayroong misyon na mauna sila. Una silang mawawala. Hindi mo sa pakinabangan. Yung makukuha mo lang yung papalit sa kanya. Magdadatingan, mga buhay, mga nandyan. Siya, kukunin na ng Panginoon. Kasi yan ay pe-persecute, papatayin niya na mga nagpe-persecute. Amen? Yung mga inaabot niya. Amen? Mga kapatid, pag pumunta po tayo sa kalaliman, marami tayong makukuha. Kaya ito taong to, nung binaril siya, ang dami niya naabot. Biro mo 18 years old pa lang siya, ginagawa niya na to. At namatay siya, 31 years old. So ilan yun? Nasa 23 years niya na itong ginagawa. Amen? Pumunta siya sa kalaliman. After 20 years, napatay siya. Ang impluensya niya umabot sa buong Amerika, sa buong mundo. Pilipinas, Europe, United Kingdom, London. Amen? Pag ikaw pumunta ka sa kalaliman, sa delikado, sa mga pating, marami kang mahuhuling nilalang. Amen? Sabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, ihagis mo sa kalaliman ng lamba para sa napakaraming huli. Dali mo rin yung lambat para maraming mahuli. Sabi ni mga lagad, Panginoon, magdamag po namin itong ginawa, pero sa sinabi mo, gagawin namin. Nung ginawa nila, ang daming nahuli. Amen? So yan, bunta ka sa kalaliman. Nung baga sa gubat, nandiyan yung mga leon. Makadelikado, pero marami kang mahuhuli. Marami kang madadala. Amen? Baliktad eh. Alam nyo ba ngayon, sa 1040 window, kung ano mga delikadong bansa, hindi yun na napupuntahan ng misyon. Ang mga misyon nandun sa mga maaluwang bansa. Kaya hindi tayo magtataka na kakalahati pa rin ang Kristiyano sa buong mundo sa loob ng 2,000 taon. Ang mga alagad mula Jerusalem, Samaria, sa buong Israel, hanggang sa iba't ibang bansa, pinuntahan nila ang mga delikadong lugar. Kung saan sila nilalatigo, ang sila lumulundag, sabi na, karapat-dapat kaming masaktan para kay Jesus. Mga kapatid, kaya naman 200 years lang, Kristiyano na yung buong mundo. Amen?
Dapat tayo mag-alay ng buhay. Puntahan natin yung mga delikadong lugar. Amen? Kaya nga yung iba, ayaw nilang gawin itong ginagawa niya eh. Sabi nga nila, yung mga nagko-comment, sabi na, hindi ko naman kasi nagagawa yung ginagawa niya. Masyado siyang visible sa tao. Pero gusto nila yung ginawa ng tao ito na binaril. Kaya mga kapatid, kailangan puntahan natin yung mga delikadong lugar. Ngayon, kailangan tayo ma-equip. Mahanda sa lugar na yan. Mapunta sa mission na yan. Amen? Para ang buong mundo mandala na sa Panginoon. Kahit yan ay huling-huling anihan, papunta na sa Israel. Amen? Kung tapos na po ang church age, ang pagpatayo ng mga churches sa buong mundo. Kung papunta na sa Israel. Amen? Mas marami ang dadali ng Diyos ngayon sa kanyang kaharian pag natanim ang buto. Kaya nga sabi ni Jesus sa Revelation sabi ng mga tao, Panginoon, kailan mo ipagkahiganti ang aming mga dugo? Sabi ng Panginoon, antayin lang natin yung mga kagaya nyo na mamamatay pa. Antayin nyo yung mga iba pa, makumpleto yung bilang. Kasi sila yung mga buto para matapos na ang kasamaan sa mundo. Sila yung buto na aanihin natin, matatapos na yung mga violence, matatapos na yung mga pagpatay, matapos ng kasamaan sa mundo. Sila yung binhi. Amen? Ang aanihin mo, napakaganda. Amen? So, hindi naban natin ito katakutan, iwasan. May mga bagay na dapat mong daanan. Amen? Para umani ka, kailangan magtanim ka ng buto. Para maani mo yung buong mundo, kailangan hindi ka matakot pamatay. Amen? Dapat hindi ka matakot na puntahan sila. Kailangan puntahan mo yung kalaliman. Kailangan puntahan mo yung mga delikadong lugar. Alam nyo ngayon, ang minimisyonan ngayon, mga maaluan na lugar. Hindi sila napunta sa mga delikado, sa mga may pumapatay, nanonood ng church, sinusunog yung mga Kristiyano. Ang minimisyonan ngayon, maaluang lugar. Ano? Dapat hindi po tayo matatakot. Hindi po tayo nag-mission para mamasyal. Amen? Hindi po tayo nag-mission para makita yung background natin. Tower ng Paris. Tulay ng San Francisco. Hindi po tayo nag-mission para sa ganun. Nag-mission po tayo kasi may pinakamalaga, kaluluwa. Namatay si Jesus para doon. Amen. Mga kapatid, mag-mission din lang tayo. Mga kapatid, pag tayo mga kapatid, pinupuntahan natin yung mga aluang lugar. Pag pinuntahan natin yung mga aluang lugar, para tayo mga tamang sundalo sa maling gera. Amen? Wala namang kalaban doon Di ba? Tama po yun, kahit saan tayo mag-mission, tama po yun. Pero hindi po tayo magsisiksikan. Tayo, ganda ron. Andun yung Tower ng Paris. Andun yung tulay ng San Francisco sa Amerika. Hindi po tayo magsisiksikan doon. Amen? Pupuntahan po natin mga kapatid. Yung gera. Asan yung gera? Amen? Ang sabi ni Pablo, ang anak ng Diyos ay nagpahayag para wasakin ang gawa ng diablo. Amen? Para wasakin yung mga ganyan espiritu. Espiritu ng pagpugot. Espiritu ng mga, sabi, libo-libo daw ang Diyos. Libo-libo, 10,000 ang Diyos na sinasamba. Bawasakin yan. Hindi tayo pupunta doon sa walang wawa sa akin. Doon tayo sa talagang
Kunting kibot mo, mawawasak na talaga sila. Kunting kilos mo lang, mawawasak sila. Hindi yung pumunta tayo sa isang lugar, wala naman tayong gat mawawa sa akin. Mga kapatid, kaya kakalahati lang ang Kristiyano sa buong mundo ang pinupuntahan ng misyon. Ang pinupuntahan ng misyon ay maaluwang lugar. Amen? Yan ang mga pinupuntahan. Kaya maganda, puntahan natin, mag-pray tayo sa Panginoon. Amen? Mag-pray tayo sa Panginoon. Lord, saan mo ba ako dati? Ihanda mo ako, equip mo ako. Amen? Equip mo po ako. Kailangan ko ng Espiritu mo. At padala mo ako dyan. Amen? Hindi po tayo dapat magsisiksikan sa mga lugar na yan ng maaluwan. Amen? Tanongin natin ang Diyos. Amen? Kahit saan, sabi nga ng Diyos, kahit saan, pumunta kayo. Pero kailangan din natin silang kalilimutan. Yung mga magpapadala tayo sa mga lugar na delikado. Amen? Kasi lahat yan, mahal ng Diyos. Si Jesus namatay para sa lahat sa mundo. Hindi po sa mga maaluwang lugar lang. Pati sa mga delikadong lugar, namatay siya. Namatay din siya para doon. Amen? Sabi ni Jopilian, siya yung pinakaunang yung Kristiyano, panahon ng mga alagad ni Jesus, mga sumunod sa 12, yung pangalan yung Jopilian. Sabi niya, ang dugo ng mga martir ay buto ng simbahan. Amen? Kaya tayo dumadami, kaya nagiging Kristiyano yung buong mundo, kasi meron tayong mga martir. Kasi yung dugo na yan ay dumilig sa bansa na yan. Kaya dumami yung Kristiyano dyan. Amen? Si Thomas ay namatay sa India. Yan. Kaya nagkaroon ng Kristiyano sa India dahil kay Thomas. Amen? Hindi aksidente na may... Ang daming Thomas na pangalan sa India. Thomas. Tom. Kasi nandun ang apostol na si Thomas. Kaya hindi po ngayon, napaka-violent ngayon ng India. Kaya kailangan ma-missionan din yan. Yung lugar na yan. Amen? Ang kaaway, gusto tayong patahimikin, gusto tayong takutin na hindi magpatuloy. Kailangan natin magpatuloy. Amen? Lalo sa panahon natin ngayon. Sabi nga, kumikilos sila sa year 2007, babawal na yung mga ganyan, pangaral. 2008. Yan. 2025, 2027, 2028, 2030. 2030, wala na. Sabi nila, kailangan wala na pag-aari yung mga tao, gobyerno na lang magbibigay. Yan. So, sabihin, paigpit na paigpit. Yan, isa yung nangyayari sa Amerika na yan. Isa yan. Na, sabi nga nila, bawal na mangaral. Bawal na mangaral. Yan. Yung ginagawa kasi niya ay mga salita ng Diyos ang binibitaw. Kaya siya nabaril. Amen? Yan ang ginagawa nila, yung jade na nila. Yung mga taon na yan. Kailangan, wala nang gagawa nito. Talagang tinanakot, talagang pinipigilan. Pero, kabaligtaran, mas lalo tayong pinapatay, lalo tayong dadami. Amen? Parang buto, namatay, doon naman siya tutubo, doon naman siya mamumunga. Baliktad. Yung kinakatakutan natin, yun ang maganda. Amen? Baliktad. Yung gusto mo, sabi, gusto ko, maabot ang buong mundo. Gusto ko, maabot ang bansa na to. Kung hindi ka naman namamatay, o walang pag-aalay ng buhay,
Hindi rin naman yung mangyayari. Kasi yung buto hindi na itanim. At dahil hindi na itanim, walang aaninin. Walang worldwide harvest ng kaluluwa. Worldwide harvest of souls. Wala. Kasi hindi natin ginagawa yung tama, yung dapat gawin. Amen? So baliktad, yung hindi maganda, yung pa yung magbibigay sa atin ng magagandang bagay. Amen? Mga bagay na dapat tayong pagdaanan. Na minsan ay ayaw natin. Ayoko nito, hirap na ito, masakit to. Masakit sa kalooban. Persecution, may nananakit. May pumapatay. Ayan. May pananakot. May banta. Ayan. Pero yun po maganda. Amen? Mas lalong mananalo pag pinagdaanan natin yun. Pag may nakamatay, may pinagbabata, may sinasaktan, lalo tayong mananalo. Bigger win. No, lalo tayong mananalo. Lalo tayong mananamasa. Lalo tayong tatanggap sa Diyos. Amen? Lalo tayong dadami. At alam nyo, mga kapatid, nung binato si Esteban, ibinigay yung mga damit. Yung mga tao. Ibig sabihin, nagpapaalam sila na babatuin na si Esteban. At nanonood si Saulo, yung magiging Pablo. Alam niyo po mga kapatid, ang namatay ni Esteban, napalitan ng Pablo na magkakaroon ng worldwide movement. Amen? Nanonood na siya. Pinapayagan yung mga tao magbato kay Esteban. Meron siyang pinahintulutan yung mga nagbabato. Sige, akong mananagot sa inyo. Sagot ko kayo. Pero yung nagsasabing, sasagutin ko yung kamatayan ni Esteban. Siya yung naging dakilang apostol na Pablo na nagkaroon ng worldwide movement. Na halos siya na sumulat ng New Testament. Napakarami na sumulat sa New Testament. Halos siya na lahat. Merong hindi doon nakapangalan sa kanya sinasabi ng mga tao. Pablo ang pag-style ng pagsusulat. Sabi niya kahit itong Hebrews, parang si Pablo to. Talagang halos lahat siya ng sumulat. Halos 70% kung di ako nagkakamali. Sulat ni Pablo. Mga kapatid, napakasaklat na ikaw'y binato, binitay, pero may papalit sa iyo na nanonood sa iyo. At napakalaki ng ani, ng epekto na gagawin mong pumalit sa iyo. Amen? Namunga siya, si Pablo. Dating persecutor, dating nagkakalatid ng mga babae, ng mga bata sa kulungan sa korte. Dating nagpapayag na batuhin ng mga martir, ng mga Kristyano. Ngayon, isa na siya mangangaral, isa na siyang apostol, nangangaral, dakilang apostol ng mga hintil. Si Pedro, apostol ng mga Hudyo. Si Pablo, apostol ng mga hintil ng mga bansa. Amen? Ganyan, kapag may butong na tanim, nalaglag sa lupa, namatay, nalibing, may ani, may paglago, worldwide. Amen? Hindi sayang ang dugo ng mga matutuwid. Amen? Ang bigay lang nila salita ng Diyos, ang sagot nila, umuulan na bato. At si Esteban ay namatay. Amen? Sabi rin, nakatulog. Kasi gigisingin yung kanyang katawan pag sa muling pagkabuhay. Amen? Nagkaroon siya ng explosion, nagkaroon ng multiplication. Sumabog, buong mundo. Naging mga Kristyano sa loob lang ng 200 years. Yung Book of Acts ay 40 years. Kahit maiksi lang yan. From number 1 enemy to number 1 advocate.
Mula sa number one siyang kaaway ng mabuting balita, number one kaaway ng mga alagad, sa pagiging number one na advocate, number one na tagapagtanggol ng salita ng Diyos. Sabi niya, ako ay nagagapos, natatanikalaan dahil sa Ebanghelyo, dahil sa mabuting balita. Nakulong, nagapos from number one enemy to becoming the number one advocate of the gospel. Amen? Sabi sa Bible, sabi ni Jesus, love your enemies. Sabi ni Stephen, Panginoon, huwag mo ibigay sa kanila ang kasalanan ito. Yung sa binabato, sabi ni Jesus Christ, Father, forgive them, for they do not know what they do. Si Stephen, sabi ni Stephen, Panginoon, huwag mong ibigay sa kanila ang kasalanan ito. Ibig sabihin, kinukuha ni Stephen yung kasalanan nila. O binibigay sa Diyos. Lord, kunin mo na, buhatin mo na yung kasalanan ito. Huwag mong ibigay sa kanila na ito yung magiging kasalanan nila. Kaya naman si Pablo ay naging dakilang apostol. Nanonood, pinayagan yung pagbato sa kanya, pagpatay sa kanya. Siya ay naging dakilang apostol. Amen. Maraming revelation. Amen. Kaya huwag po tayo magtaka sa maraming revelation. Yung mga tao handang mamatay. Amen. Handa silang mamatay. Handa silang mabato. Handa silang mabitay. Yan yung matitinding revelation na tinanggap ni Esteban. Amen. At tinanggap din naman ni Pablo. Yung matitinding mga revelation. Kasi sila ay handang mamatay para kay Jesus. Para sa kaluluwa ng buong mundo. Amen. Nagkaroon ng supernatural multiplication. 200 years na isa ng buong mundo. Kahit ngayon, hindi pa yung nagagawa. 2,000 years na kalahati ko lang ng Kristiyano sa buong mundo. Si Abel, nung siya ay pinatay ng kanyang kapatid na si Cain, ang kanyang dugo ay nagsasalita. Amen? Ang mga matuwid, bagamat sila ay pinatay, may pumatay sa kanila, sa kabila na sila ay naglilingkod sa Diyos, nag-aalay sa Diyos, nag-minister sa Diyos, nag-aalay ng sacrifice sa Diyos, nagsasakripisyo sa Diyos, sila ay may boses kahit sila ay patay na. Sabi ron, bagamat siya patay, ang kanyang dugo ay nagsasalita. Amen? Ang kanyang dugo nagsasalita. Kaya ano nanganak ulit? Kamukhang kamukha ni Abel. Yung pumalit. Si Seth. Amen? Hindi mo pwedeng mapatay, matigil ang matutuwid. Amen? Kaya naman, nung namatay si Esteban, mayroong Pablo. Kahit siya patay na, ang kanyang dugo ay nagsasalita. Amen? May pumalit sa kanya. Ano? Sa mag-ama, mayroong tinasabi natin dugo. Anak niya yan kasi may dugo. Related sila. Mga kapatid, namatay si Esteban, nandun si Pablo, dugo pong pinag-uusapan, at nagsalita ang dugo ni Esteban sa pamamagitan ni Pablo. Ang daming revelation. Natuloy yung mga revelation ni Esteban sa pamamagitan ni Pablo. Bagamat siya patay na, siya napatay na, tuloy pa rin ang revelation ni Esteban sa buhay ni Pablo. Amen? Gaya na matutuwid, tuloy pa rin, may boses pa rin sila. Bagamat sila'y patay na, nagsasalita pa rin sila. Sabi nga kay Abraham, sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, ialay mo ang iyong anak sa altar. Sumunod si Abraham.
Iaalay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Natapos, kanya na itong papatayin, sabi ng anghel, wag, nalaman mo na, nasubukan ko na hindi mo pagkakait ang iyong anak. So nakita po ni Abraham yung tupa. At yun ang kanyang inalay. Amen? Sa ating pagsunod na ating itanim, ialay ang ating buhay. Itanim ang buto. Nangako ang Diyos na, sabi doon, ang sabi ng Diyos kay Abraham, ngayon nalaman ko na ang iyong takot sa akin, ang iyong pagsunod sa akin. In blessing, I will bless thee. In blessing, I will bless you. In multiplying, I will multiply your seed. As the stars of heaven and as the sun which is upon the seashore. Sa pagpapalain kita. At sa pagpaparami, pararamihin ko yung mga buto, mga binhi. Kagaya ng bituin sa langit at buhangin sa dalampasigan. Amen? Dahil nakita natin yung multiplication pag mayroong pag-aalay ng buhay, pag-aalay sa altar. Iaalay ang buhay sa altar. Amen? Sabi nga, open your life a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Mayroong multiplication kapag tayo ay nag-aalay ng buhay. Ang pagdami ng mga naliligtas, ng mga ay naugat sa ating pagsunod, sa ating paniniwala, sa ating sakripisyo sa Panginoon. Ito may kamatayan. Ang inuna natin ay yung kalooban ng Diyos. Ating paniniwala at pagsunod sa Diyos na nagdadala sa atin sa kamatayan, sa pag-alay ng buhay at aabot sa maraming bansa. Ito ang dahilan kaya naabot yung mga bansa. Yung pagsasakripisyo ay ito ang dahilan kaya ang Diyos kumikilos. Sacrifice continuing to fuel divine action. No? Sabi ng Diyos kay Pablo, ang aking kapangyarihan ay nakukumpleto sa kahinaan. Sabi ni Pablo, sa amin kamatayan ang nasa sa amin, ang tumatrabaho sa amin, pero sa inyo yung buhay. Hindi tayo? Pag merong nag-aalay ng buhay, marami ang naanihing kaluluwa, maraming maliligtas. Ayan. Alam niyo, si Elijah na, kinuha sa langit. Si Elisha naman, tumanggap ng double portion of anointing. Ayan. May kinuha, may gumraduate, may kinuha na ng Diyos, meron naman tumanggap ng double portion of anointing dito sa lupa. At siya naman yung aabot sa mga tao. Amen? Doble yung kanyang anointing. Kung gano'n yung kay Elijah, sa kanya naman doble. Amen? Doble yung kanyang ginawa. Amen? So yan, ganyan pag may aalay ng buhay, may tatanggap ng mas marami. Yan yung 100-fold return, 100-fold. 100%. Panunumbalik, ang pagbabalik, ang pagdating. Na parang walang nawala at mas marami pa ang napalitan. Amen? Sabi nga ng mga alagad ang pinag-usapan dito sa John chapter 6, kainin niyo ang aking katawan sapagkat ay pagkain. Inumin niyo ang aking dugo sapagkat ay inumin. Yung mga tao, yung mga 70 nag-alisyon. Sabi niya nagsabi sa kanya, Panginoon, iniwan na po namin lahat. Ito naman sinabi rito sa yung walang maliligtas naman. Sabi, walang maliligtas. May maligtas pa kaya kasi yung
nakagawa ng 10 Commandments, mula nung bata ko siya, umalis. Sabi, isa na lang din ang gagawin mo. Ibigay mo yung kayamanan at sumunod sa akin. At siya umalis. Hindi niya na sinundan si Jesus. Sabi ni Pedro, sabi ng mga nagad, Panginoon, iniwan namin lahat. Nagsakripisyo siya. Sabi ni Jesus sa kanila, magkakaroon kayo ng maraming bahay, maraming mga kapatid na babae, lalaki, mga nanay, mga anak, mga lupain, ng daang-daang beses pa. Sabi niya, may persecution, sabi niya, at sa susunod na panahon, buhay na walang hanggan. Kita natin, pag tayo nagkaroon ng persecution, buhay na walang hanggan. Amen? Ating winala ang lahat, ibigay natin sa Panginoon, maraming iniwan natin mga kapatid natin, mga magulang natin, anak natin, maraming papalit na kapatid, maraming magulang, maraming nanay, maraming bata, maraming anak ang ibibigay sa atin. Kaya 200 years lang, Kristiyano na yung buong mundo. Tinupad yan ni Jesus. Amen? Dahil sa sakripisyo, martyrdom, blood, 100-fold. Kaya mga kapatid, huwag po natin katakutan yung mga nangyayari. So, tandaan natin, pangit yung nangyayari, ito'y sa ikabubuti pa rin natin. All things work together for good to those who love God. Maganda ang nangyayari, lalong mas maganda. Nagtanim tayo ng buto, kakali tayo ng buhay, mas maraming papalit, maraming kaluluwa. Ang buong mundo, maaabot natin. Hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Hindi dapat tayo tumigil, kundi tayo magpatuloy. Yung mga bagay tayong dapat daanan. Amen? Bagamat ito hindi maganda, dapat tuloy-tuloy ka lang. Magpakumbaba lang tayo. Maging humble, magtiwala sa Diyos.